According to my source, the PNP Sinuluan did not conduct the necessary investigation in follow-up operation. Instead, some of us who were policemen nag-outing pa kinabukasan. Hindi din agad inireport ang pamamaril na ito ng hipi ng Sinuluan Police sa mga mas nakakataas na otoridad hanggang may concerned citizen na nagsumbong, kaya naman pinuntahan mismo ni DILG Secretary Abalos ang pamilya ng namatay. Sa kabuuan ho ng probinsya ng Batangas, meron ho ba kayo naririnig, kilala o nababalitaan na gambling lord? Wala naman po dahil actually tigil nga po ang STL sa buong Batangas na yun ang malaking problema natin na siyempre marami hong mga mamamayan natin ang naapektuhan, mga kapo, mga lahat po ng mga kobrador na napakarami hong pamilya ang naapektuhan. Wala ko silang kita. Pero Mayor, legal naman po yung STL. Oh, the press release in the members of this committee who are listed on the those who wanted to interpolate is that's you again, Congressman Joseph Stephen Baduano. Ikaw pa rin pala. Go ahead. You can proceed with your questioning. Or you want to... I will just yield my time to other members. Who Sige, wishes to okay, we'll interpret, proceed Mr. muna kay Congressman Brad Jose Teves Jr. Brad, you have the floor. On the afternoon of April 14, 2024, Sunday, an unidentified gunman shot dead Edsel Buenanura in Sitio Alas, Barangay Bua, Sinuluan, Laguna. The victim was watching videos on his cell phone in front of his house when the gunman appeared and shot him four times with unidentified firearms. It was said in the news that the police will conduct follow-up investigation in the incident. However, according to my source, the PNP Sinuluan did not conduct the necessary investigation in follow-up operation. Instead, some of us who were policemen nag-outing pa kinabukasan. Hindi din agad inireport ang pamamaril na ito ng hipi ng Sinuluan Police sa mga mas nakakataas na otoridad hanggang may concerned citizen na nagsumbong, kaya naman pinuntahan mismo ni DILG Secretary Abalos ang pamilya ng namatay para makiramay at pinag-utos din niya kay PNP Calabarzon Regional Director General Paul Lucas at PNP Laguna Provincial Director Colonel Unos na solbahan ang kaso. Gusto ko lang pong malaman kung bakit hindi inimbestigahan agad ang Sinuluan PNP ang nangyaring pamamaril noong April 14. Hindi po ba SOP na standard operating procedure ng PNP na mag-conduct ng follow-up operation agad pagkatapos ng krimen? Following the directives of the DILG Secretary to Regional Director General Lucas and Colonel Unos, ano na ang status ng investigasyon sa krimen na ito? Was the suspect already identified and arrested? Thank you very much, Sir Chairman. So, probably the good Regional Director of Region 4A, General Lucas, can answer the... Good morning po, sirs. Before you proceed, General Lucas, the Chair would like to acknowledge the presence of Lieutenant General Emmanuel B. Peralta. Sir, welcome po. Okay. Sige, go ahead, General Lucas. Good morning once again. For the information of Honorable Teves and the member of this committee, the case was already filed. Case of murder was already filed by Siniloan Police last Monday po, kung hindi pa ako nagkamali, Your Honor. May suspect na ba tayo? Yes, sir. Kaya po nakapag-file tayo ng case ng murder. Thank you very much. But meron tanong ko lang,
General Lucas, bakit ang tagal daw bago nag-response ang inyong mga pulis? Even walang checkpoint kinagabihan na mangyari ang insidente. At paki-double check mo rin, bakit yung iba mong mga pulis doon inag-outing pa instead mo nang i-postpone yung outing, mag-conduct muna ng investigation dahil naka-red alert na tayo nun, minamatay eh. I will check on that, Your Honor, and we will also conduct investigation. At paano nakarating doon si Secretary Abalos? Ibig sabihin, nangyari ang insidente April 14, dumating si Secretary Abalos after 3 days or 4 days. Ibig sabihin, late nang nalaman ng Secretary ang pangyayari. Kaya dapat, double check din yan. We will, Your Honor. Thank you, General. Thank you, Mr. Chairman. That's all. Is that all, Congressman Tevez? Is that all? Okay, so we'll be proceeding to the next interpellator. Congressman Ace Barbers. Ikaw na, Chairman. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga ho sa ating lahat. Itong problema sa illegal gambling has been in the country for the last several decades as far as I can remember. And in several occasions, nagkakaroon ng mga panibagong klaseng mga gambling ang nangyayari sa atin. And I am pretty sure na dahil kahit may bagong gambling na nangyayari, the same operators pa rin yung nagpapatakbo nito. At hindi ito lingid sa kaalaman ng ating mga kapulisan at siyempre ng ating local government officials, no, kung sino ang mga operators ito. Ang una kong tanong is, who are the known gambling operators in Region 4A? Sino po ba? Halimbawa po sa Batangas, meron po ba tayong kilala na gambling lord o gambling operator po dyan? Ganon din po sa Laguna. If you're not at liberty to disclose the names, unless we have a case filed against them in courts, siguro, okay lang, no? Maybe through an executive session, pwede nating hingiin yung kanilang mga pangalan. Because paulit-ulit lang naman yung mga yan eh. Sila pa rin ang operator eh. Magkaroon ng klaseng kahit anong inventoing gambling, illegal gambling at yun pa rin ang mga operators dyan. Sangayon po ba kayo dyan, Mayor Mercado at Mayor Cosico? Sa inyong lugar, I'm sure, hindi ho siguro lingid sa kaalaman ng ating mga membro sa Philippine National Police doon kung sino ho yung mga operators na yan. At maaring naitaboy o nabugaw na po outside of your municipalities, kaya ho walang ganyang klaseng operation sa inyo. Tama po ba? Wala naman hong... Sa inyong pagkakaalam, Mayor, ano ba yung tugal na prevalent ngayon sa Laguna at sa Batangas? Ay, as far as Taal is concerned, ay yung mga kwan lang ho, yung mga baraha, mga ganun lang, mga simple na yung bingo, and yung bingo lang, ba illegal? Ano? Illegal po ba yung bingo? Ay, kasi nakalagay po doon sa presidential decree, sinusunod nila eh. Kaya wala ho akong ordinance for that matter, hindi katulad ng PAITE, sorry to na may ordinance na locally na kanilang inaatake locally. Ay di siyempre doon sa PD pa rin tayo sumusunod. So lahat ng gambling per se, pag may perang involved, ay di siyempre, ay siguro po i-considered gambling. Ay di, what is important ay di lahat po ng ating mga kapitan ay sinasabihan at ang ating siyempre kapulisan, ang ating hepe, ang provincial director, ay laging nandyan on the ground na talagang hands-on sa pagpapatigil ng illegal gambling.
As yung tanong niyo po, Your Honor, na kung wala o kaming kilala o wala naman ho kaming alam at kilala na operator po. Sa lugar niyo po. Sa lugar ko po, as far as I'm concerned. Sa kabuuan ho ng probinsya ng Batangas, meron ho ba kayo naririnig, kilala o nababalitaan na gambling lord? Wala naman po. Dahil actually, tigil nga po ang STL sa buong Batangas. Na yun ang malaking problema natin na siyempre marami hong mga mamamayan natin ang naapektuhan, mga kapo, mga lahat po ng mga kobrador na napakarami hong pamilya ang naapektuhan. Wala ko silang kita. Pero Mayor, legal naman po yung STL. Opo. So bakit ho na itigil? Ay, wala pa hong yatang prangkisa na bagong franchise. Yun po ang aking pagkaalam. Maybe, salamat po Mayor. May we ask the GM, wala ho bang prangkisa? Legal naman ho yung STL operations. Your Honor, good morning. Nag-expire po yung permit and it's part of the process na mag-select po ng kapalit. Temporary lang po yan, very temporary. So, okay. So in the meantime, while walang franchise, wala hong prangkisa, ay hindi ho sila pwede mag-operate. Can I interject on that, Congressman Barbers? The good General Maggio was saying that medyo stop yung STL. Di ba pag stop, ini-extend mo na yung previous operator para at least para at least yung mga ano natin, yung mga kababayan natin who will be affected by this non-issuance of a new franchise must continue their kind of work. So you don't have this kind of policy, GM? Yeah, Your Honor. So Mike, please. Can you kindly change the mic of the Hello. Meron po, Your Honor. In fact, we did extend that. Kaya lang po, they're taking a position na by extending, they are deemed renewed. Hindi naman po ganun. So, we in fact extended them for a while. Pero medyo yung interpretation ng lawyer nila, if you extend us, then we're renewed. Hindi naman po ganun. So ngayon, hindi sila nag-extend? Hindi na po. Hindi sila. So, meron na po kami, tuloy naman po ang process namin. We extended it in fact twice. You extended it, but it's in their own volition not to operate. Yeah, I understand po that we have a last day, a last draw, and then they complied with it. And in accordance with the mayor, ay walang mga trabaho yung kanilang mga kobrador or mga kabo in that place, no? Anyway, Congressman Ace, you can proceed. Salamat, Mr. Chairman. Nakakalungkot nga akong isipin na maraming nawalan ng trabaho dahil nga sa pagkaka-temporarily suspended o suspend ng itong STL. Mas higit na nakakalungkot na ang ating mga Pilipino ay ang trabaho nasa sugal. Hindi po ba? Diba? Is it because we lack a better alternative to employment? Or is it because we have this penchant for quick and easy access to money? So, malaking tanong po para sa akin, personally, na ganun ho yung sitwasyon natin. Mapunta naman ako kay Mayor Cosico sa Laguna, sa Paete. Sa inyo po ba, sino po ba yung kilala nyong o naririnig nyo o nababalitaan yung illegal gambling o gambling lord dyan ho sa inyo? Kung meron man po. Actually, wala po akong alam sa ngayon kung sino ngayon ang mga illegal sa Laguna. Noon, meron, pero sa ngayon po, ay wala akong alam kung sino po yung mga illegal operator sa amin sa Laguna. Ang amin pong bayan ng Paite ay naging maigting ang aking kampanya dito sa illegal gambling. Katulad nga po ng inyong nabanggit kanina, nakakalungkot isipin na dito na lang ba natin iaasa ang hanap buhay ng ating mga kababayan.
So, kaya po ako naniniwala na talagang ang gambling ay masamang epekto. At ito po ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga nakawan, mahigit pa po ito sa droga na nakikita ko. Kaya ako po nang umupong mayor dito sa aming bayan, maigting ko pong pinatupad ito. At ngayon nakikita ko po ang pagbabago. Sabi ko nga, unless na ang mga tao ay matransform na maging God-centered, ay hindi natin mababago itong ating minamahal na bayan. At ito po ang aking nagpapasalamat po ako at ako'y naimbita rito. At ito po, ang hanap buhay sa aming bayan ng Paite ay tunay na napakahirap po ngayon because of the illegal, the total lagban. Pero nagpagkat kung meron nga tayong mga batas na ganito na pagbabawal, pero ang Diyos ay pinagkakaloob sa bayan ng Paite. Ako nga po natutuwa, for so many years, ang bayan ng Paite ay hindi nakakakuha ng share sa national wealth sa Kaliraya Lumot Watershed for so many years. Hinabol ko po ito at nalaman kong may 517 hectares ang Paite at ito po inahabol ko through PISAM at kami po ay nakatanggap na ng 11.4 million pesos noong nakaraang January 5. Ngayon naman, ang hinahabol ko po ay ang UP land grant na hindi po nakasama sa land area ng bayan ng Paite na ito po ay 3,356 hectares. Na kung ito po ay masasama sa land area ng bayan ng Paite, may karagdagang 32 million ang bayan ng Paite because of the national tax allocation, 25% po ay sa land area. Kinakailangan po talagang maging maigting ang namumunot walang vested interest upang malabanan po natin ang illegal gambling na nangyayari sa ating pong bayan-bayan. Salamat, Mayor. Salamat po sa inyong sagot. So balikan ko na yung binanggit nyo kanina. May kilala kayo na dati? Meron po. Okay. Meron hubang STL sa inyo? Meron po. Pwede mo malaman kung kilala nyo, I'm sure nag-a-apply sa inyo ng license to operate yan. O merong business permit yan, di ba? Legal naman po yan. So, sino po yung nagpakilalang operator sa inyo? Ang operator po sa Laguna ay Ramloyd. Ano po yun? Ramloyd Corporation. How about sa inyo po, Mayor Mercado? Meron po bang STL sa inyo, no? Wala po sa ngayon. Hindi, pero yung dati ho, nag-ooperate, meron. Kilala nyo po ba yung nag-a-apply ng business permit sa inyo? Ay bets po. Pero nung huli, wala akong business permit. Yun. Kasi sa kasalukuyan, ito ay suspended dahil nga wala daw pong prangkisa. So, Mr. Chairman, since I don't think we will be able to solicit or elicit names from our local chief executives present on the names of the gambling lords that they know, perhaps maybe we can ask the members of the Philippine National Police. Maybe if they are at liberty to reveal to this committee, Mr. Chair, known operators of illegal gambling in the region, if only if they are at liberty to reveal this, Mr. Chairman. Okay. Before you proceed with your line of questioning, the Chair would like to acknowledge the presence of Congressman Bonifacio Busita and Congressman Loreto Acharon of the General Santos City. And at the same time, I believe that the good mayor from Lipa City is here as well. And thereby, he will not be included on those lists who will be that will be issuing a show cause order. Mayor Eric Aplica from Batangas, Lipa City. Okay. General Lucas, can you kindly reply to the query of Congressman Barbers? Ba't ba kasi maliit yung ating kwarta na nakuha? Ang liit naman. Next week, yung malaki-laki na. Okay, go ahead, General Lucas. Your Honor, with regards to the
STL companies, ang alam lang po namin is yung company sa Laguna is yung Ramloyd, and yung sa Batangas is yung dati yung Best, kung di po ako nagkamali. And doon po sa illegal operators ng illegal gambling, puro aliases lang po ang nakukuha namin based doon sa investigation and then doon sa intelligence report namin. Thank you, General. Alam mo, magaling ito si General Lucas eh. Considering his short stint bilang 4A Regional Director sa PNP, ay meron ng ilang mga munisipyo na wala talagang illegal gambling. Siguro another follow-up question na lang, last na lang ito, Mr. Chairman. What about sa online sabong? Your Honor, with regards to online sabong dito po sa 4A, wala po kaming na-monitor na merong online sabong, Your Honor. Salamat, General. Mayors, Mayor Mercado, sa inyo ba may pasabong? Wala hong online sabong. Sa inyo po, how about sa inyo, Mayor Cosigo? Actually po, may nag-a-apply ng online sabong, pero sabi ko nga po, napakaliwanag naman na bawal talaga ito. Sa opisina ko pa lamang po ay hindi ko na in-entertain po ito. Salamat po. About si Mayor Africa. Mayor Africa, meron po bang online sabong sa inyo? Before meron po sa aming online sabong yung kay Mr. Atong Angin nasa Lipa City. Pero nagkaroon ng directive ang national government na stop, ay pina-stop po natin. So, yun, Mr. Chairman, just a opinion I'd like to share. I don't know if my colleagues would also agree and share with my opinion that kesa naman pogo yung pinapayagan natin. Ba't di na natin payagan ulit yung online sabong na may strict regulations? Kasi ito ay part ng kultura ng Pilipino. Panahon pa siguro ng mga lolo ni Chairman Fernandez may sabong na. Kaya hindi dapat mawala. So, that's all for now, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you so much, Congressman Ace Barbers.